Amen. Kumusta po kayo? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. Amen. Wala. Nako, walang battery. Walang battery. Ang masaya dito. Amen. So habang naglalagay ng battery si Ayla, anong inyong comment sa aking gupit? Buhay pa. Buhay pa. Yan ang ating disclaimer bago tayo mag-umpisa. Amen. Na? Yun! Amen. Look for 18-23. Sabay-sabay. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord. Our Lord Jesus Christ, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Ang ating kultura, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Yan. Alam mo tayo nag-musal ng sopas. Parang pabawas ng pabawas eh. Masarap-sarap ng sopas. Ang masarap na sopas daw yan sa buong mundo. At pinatutunayan ko naman na talagang paglalaban ko na yan. Talagang sarap ng sopas natin ngayong umaga ito. Yan. Ang aking yun. Okay. Amen. Sige. Ating topic for the month of August na, no? Nasa pang-walong buwan na tayo ng 2026, no? 4 na buwan na lang, then ating magbababay na tayo sa 2026, no? And 2027, no? Another year, no? Para sa atin. And just like what we discussed o yung preach ni Ayla last week about can God trust you with more, no? Napakaganda, no? And we are focused doon sa topic natin about giving and prosperity, no? Hindi tanong kung kaya ba nating ang Lord ba ay mag-bless sa ato, bibigyan ba tayo ng Panginoon ng mga pagpapala. Ang tanong ay yun, can God trust you with more? No? And perhaps yung message ng Lord sa araw na ito is also connected sa last week nating topic. No? At ito ay pinamagatan natin na what are you doing with what I give you? No? So kung napapansin nyo, puro question mark yung title natin ngayon. No? Puro tanong yan. Hanggang matapos yung buong August. No? Dahil we are discussing about giving and prosperity. No? And on this title, dito sa umpisa pa lang ng ating title, no? Ating aalamin, no? Na
ano ba yung ginagawa natin? No? Ibig sabihin ng what I give you, yung binigay sa atin ng Lord. No? And ang ating scripture ay nagmula sa Matthew 25. Matthew 25, verse 14 to 30. No? Matthew 25, verse... Basahin ko muna para tayo ay sabay-sabay. No? So ito yung parable of the talents. No? Itong story na ito. No? Atin munang babasahin ko muna para malaman natin kung ano yung konteksto at kung ano yung sinasabi ng Lord patungkol dito sa ating aralin sa araw na ito. Sabi sa verse 14, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. No? Sabihin nga natin, entrusted. Okay, tandaan nyo na, entrusted. To one, he gave 5 bags of gold. No? To another, 2 bags, and to another 1 bag. No? Each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Okay? So may isang master, may 3 servant. Yung 3 servant, binigyan ng kanyang master ng yung una, 5, yung pangalawa, 2 bag, at yung 3rd servant, 1 bag. Okay? After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. No? Bumalik yung servant, yung master. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Okay? Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. 100% yung return. No? 5 bags yung binigay ng master, 5 din yung isinulit, plus yung 5 na binigay niya. Okay? His master replied, anong reply ng master? Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Punta naman tayo sa pangalawa. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 bags more. The same, 100% return. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Now, punta na tayo din sa 3rd servant. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. Nagkukay, itinanim yung talent sa ground. See, he is what belongs to you. Okay? His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. 28. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance.
whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servants outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Okay? So perhaps, itong title na ito, no, answers the half of what will, kung ano yung tuturo ko, no. Pero, sa araw na ito, no, para mas maintindihan natin, kasi ang topic natin sa month of August is about giving and prosperity. No. So, dun sa tatlong servant, makikita natin, no, yung una, nag-gain ng 100%. Binigyan ng 5, nag-gain ng 5. No. Naging 10. Double the money. No. Yung pangalawa, ganun din. Binigyan ng 2, nag-gain ng 2. No. Pero yung isa, yung third servant, isa ang binigay, itinanin niya, nagukay siya at inulubog sa lupa yung binigay na talent. Okay? So, sabi dito, kung ano yung ating pagkakakilala, kung ano yung ating theology, no? Kung sino si God sa buhay natin, yun yung nagiging dikta ng ating aksyon. No? So, doon sa tatlo, no? Tanging yung pangatlong servant ang may kakaibang perception pagdating sa kanyang master. No? Yung unang dalawa, kilala nila. No? But yung pangatlo, sabi niya, you're a hard man. No? Sowing what you have not sown. Yun yung pangatlong servant ang may kakaibang pagkakilala sa kanyang master. No? Sabi dito, the tyrant fallacy. No? The third servant saw the master as a harsh auditor waiting for him to fail, causing him to dig a hole and bury his life in fear. Kasi yun yung pagkakilala niya sa master. No? Kung ano yung ating pagkakilala, no? Halimbawa, si Ayla, ang pagkakilala sa akin, ako ay sobrang palautos. No? Hindi ito mapapakita sa akin. Kasi kilala niya ako na palautos na si pastor. Baka utusan na naman ako na yan. No? Pero kung pagkakilala niya sa akin ay ito'y matulungin, baka laging nakatikit sa akin yan. Dahil yan lagi niya akong tutulungan. No? Ganon din ang pagkakilala ng third servant. No? Masyadong harsh, masyadong mahigpit, no? Masyadong magalitin o ano man. Next, the true giver. He gives the fortune freely. You didn't earn it, nor do you buy His grace with frantic performance. Kaya yung una, sa verse 14, no, ang sabi doon, entrusted. Diba? Pinaulit ko sa inyo yun. No? Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. No? Ibig sabihin ng entrusted. Isaya man, good. Entrusted. No? Parang naano sa palod sa Kuya Chris talaga eh. Para maging batang ganyo tayo. Entrusted, ibig sabihin, hindi sa iyo yung bagay na yun. No? Binigay lang sa'yo. Pinagkatiwala lang sa'yo. Tama? Kaya, you are just a steward. Pag sinabing entrusted. For example, iniwan ko yung sasakyan ko. No? Natawa, yung sasakyan ni Kuya Clover, yung bagong Ford Super Duty. Iniwan sa akin ng isang taon. Tapos bumalik si Kuya Clover. Kanino yung kotse? Sa akin? Sa kanya? Sa kanya pa rin, di ba? In-entrust lang sa akin. No? So, ganun din yun sa story ng parable. No?
yung talent, yung bags of gold, no? And by the way, ang sabi ng mga Bible scholars, yung isang talent or yung isang bag of gold is worth 15 years ng salary. No? Kaya huwag niyong isipin na parang unfair naman si Lord. Bakit doon sa third servant isa lang yung binigay niya? Tapos doon sa dalawa ay ang dami. No? Pero ganun karami, no? Yung equivalent, no? Marami talaga. At ang sabi dito, the true giver, no? Lahat ng ating natatanggap na pagpapala ay galing sa Panginoon. No? At lahat ng meron tayo is from God, no? Because He is our source. Amen? The true gardener, He is the gardener who gives the increase. He never punishes an honest attempt made in active trust. No? So kailangan pa rin, no, sa isang farmer, no, or kahit tayo, kahit gaano ka-green yung thumb natin, pag wala pa rin ulan, wala pa rin nutrients yung soil, no? Kahit galing tayong magtanim, hindi mabubuhay yung halaman. No? So, ang blessing na ating nare-receive, no, is also the faithfulness natin kung papaano natin ginagamit, no, yung blessing na natanggap natin sa Panginoon at yung faithfulness ng Lord sa buhay natin. Yun yung totoong blessing. Amen? So, dito makikita natin, no, magpo-focus tayo dun sa pangatlong servant, no? Bakit ba, no? Bakit ba yun ang naging action ng third servant? No. Anong ginawa ng third servant? Naghukay, binaon yung talent. No? Kasi naniniwala ako na meron siyang rason kung bakit niya nilubog yung talent. No? Action, yung kanyang action, naging resulta lang yun ng decision niya. No? At sa araw na ito, no, ating i-discuss yung tatlong bagay kung bakit nilubog or ibinaon ng third servant yung talent na binigay sa kanya. Okay? Number 1, comparison. No? Bakit, Pastor? Bakit mo nasabi na ang comparison ang unang bagay na naging factor kung bakit ginawa ang third servant? Sabi dun sa verse 14, no? Again, the kingdom of heaven can be illustrated by a story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted this man to them while he was gone. Okay? O, ganito ang senaryo. May tatlong servants, no? Unang servant, si Kyle. Ito sa'yo, 5 bags, 5 talents. No, Erich, no? Yung pagkabigay ng, ibig sabihin, nasa isang room lang ha, no? He called together. Parang ganito rin, parang nasa isang loob ng room, no? Tinawag ko itong tatlong ito. Kumbaga, ako yung servants, ako yung master pala. Itong tatlo yung aking servants. Unang bigay kay Kyle, 5 bags. No? Di tuwang-tuwa itong dalawa. Parang 5 bags ang kay Kyle. Siguro sa akin mga 15. Yan, o kaya 10. No? Yun ang i-expect nila. Ngayon, kay Erich naman. Erich! Ito sa'yo, 2 bag. Parang
Parang humina na yung amen, yung pangatlo yung Pedser ban. Kasi pabawas eh. Hindi pa, pa increase. No? Pero, amen pa rin. No? Ngayon, pagdating dun sa kay Ayla, 1 bag na lang. Ayla, 1 bag. Tayo. No? So, kung kayong tatlo, no? Or nandun sa room na yon, no? Ano yung una yung mararanasan? O mararamdaman? O ano yung magiging response? Sasabihin siguro ni Ayla na, Master, parang Albert naman, binigyan mo si Craig ng 5. Si Erich 2, tapos sa akin 1 lang. Eh ako yung pinaka-cute sa amin 3. Bakit naman gano'n? Parang unfair naman yun. Doon mo na makikita yung comparison. No? Nakikinig ako nung Friday sa Bible study ng youth, no? Na meron doon isang kabataan na sinabi niya na napakaganda, no? Na yung comparison is diba, lagi nga natin sinasabi na comparison is the thief of joy. No? Na never kang magiging masaya. No? Hanggang ikay nagkukumpara sa ibang tao, no? Sa ibang bagay, sa ibang kahit saan, hindi ka magiging masaya. No? Tanungin niyo ako kung bakit. Bakit? For example, pagka sa isang trabaho natin, alaman natin parehas lang kayo ng work. No? Taga-tupi ng kubrikama. Nalaman mo doon sa kabila iba. 45 per hour ang rate. Tapos ikaw 40 lang. Parehas kayong ginagawa ng trabaho. No? Kita mo yung sipa, kuya-kuya lang daw yung 45. Anong gagawin mo? Resign. Yun yung extreme. O kaya, magtatamad-tamara na lang. Bakit yun? 45 pa kuya-kuya lang yun. Alam naman ako magpakahirap din yung 40 hours, $40 per hour lang. Now, nawala na yung joy. No? Comparison is the thief of joy. No? At yun yung nangyari doon sa parang sa isang sa isang pamilya. No, halimbawa, magkakapatid. No. Ay, naman si na lang pagbayari ng ating bill sa Meralco dahil yun may taga-Australia. Ay naman yung malakas naman kumita yan. Sino nakakaalam niya? Ako lang. Sige. Hindi yun. Hindi yung gano'n na-experience yung mga gano'n. Na laging ikaw naman yung malakas-lakas kumita, ikaw na magbayad sa ating kinain din sa Ready Eddies. Ikaw naman libre. No? Yung mga katagal-tagal gumunod. Kaya bisa sabihin mo, may gagawin na to. Kasi kasi nagkakaroon ng misconception ang stewardship. Alam mo yung stewardship? No? Kasi sabi ko kanina, no? Na yung sa servant, in-entrust lang doon sa 3 servants niya. Yung talents or yung bag of gold ng master. No? So, malinaw doon na yung bag of golds
belongs to the master pa rin. In-entrust na ang in-steward, ginawa ng managers. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, Kapatid. ikaw ay manager. Yan. Diba? Ito lang kayo naging manager sa J1 Church. Totoo yun, tayo ay mga katiwala, no? Kaya ba natin i-handle? Kaya ba natin i-manage yung binigay sa atin ng Lord? No? Na entrust sa atin. No? Ano yung ginagawa natin as a manager doon sa binigay sa atin ng Lord? No? Yun yung totoong stewardship. Kasi mayroong stewardship na alam ko hindi nakakain ng masasarap na mga steak para ako'y matawag na good steward. Hindi gayon. No? Hindi na ako magpupunta ng Europe or mamasyal. Kasi gusto kong ako'y maging good steward. Hindi yung ang tinatawag na good steward. No? Hindi yung magdidala lang ako ng asin lagi para ako'y matawag na good steward. Ang good steward, no? Nagagawa mo rin, nakakabili ka ng mga bagong bagay, bagong damit, no? Na hindi naapektuhan yung pangailangan ng pamilya mo, hindi naapektuhan yung iyong tithes and offerings sa church, yung iyong binibigay na tulong, no? Yun yung good steward. Nagagawa mo pa rin, no? Yung mga bagay na yun, no? At the expense na, ba? Kaya para mas malinaw, no? Na paano ba natin hinahandle, no? Kaya nga yung preaching ni Ayla last week, no? Sabi ko nga, it is related pa rin dito sa topic natin sa araw nito. Okay? So, again, nasa isang sila, no? Nasa isang room, no? At doon, sabi nga, ito yung unang bagay kung bakit ko nasabi na comparison ang nag-trigger doon sa third servant na ilubog na lang yung kanyang talent. No? Comparison. Another verse na nagsusuporta doon sa bagay na iyon. Sabi doon, correct. Sabi sa verse 24, Master, I knew you to be a hard man, so I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. No? Narinig niya kasi, no? Narinig niya yung sinabi ng dalawa. No? At very identical yung ginawa nung unang dalawa. Ininvest, no? Nag-trade sila at kumita. No? Nag-multiply yung binigay na talent ng master sa unang dalawa. Pero itong pangatlong servant, iba. Narinig na yung dalawa, pero iba yung reply, iba yung response ng third servant. Imbis na positive things, no? Binalik niya, I knew you to be a hard man. No? Yun ang naging response. Kaya naman, sa isang tao, hindi tayo magkakaroon ng totoong joy sa atin every time na tayo ay nagko-compare. No? Lagit kulang pa rin. No? Lagi parang yun yung poor mindset mentality. No? Na
kung lagi natin titingnan o ikukumpara yung ating sarili sa ibang tao, hindi natin mararanasan yung fullness or yung faithfulness ng Panginoon. No? Hindi tayo magiging grateful. No? Bakit ka mo? No? Kasi gratefulness will impact or will result to our faithfulness sa Panginoon. Naniniwala ka kayo doon? Gratefulness will result to our faithfulness sa Lord. Bakit ka mo? Hanggat hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon, no? Laging tikom ang ating kamay sa pagbibigay, sa pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, isipin lagi natin na ay kulang No? Hindi na tayo makakapagbigay, hindi pa tayo makakapagpasalamat sa Lord. Kaya, at yun yung nagiging resulta ng ating unfaithfulness. Okay? Kaya, yung third servant yung ating focus sa araw na ito eh. Kasi marahil itong tatlong reason ng third servant ay reason din natin kung bakit tayo hindi tayo po-prosper, hindi natin nare-receive yung abundant blessings ng Lord. No? Hindi question yung kaya ba ng Lord? No. Ang question is, kaya mo bang i-handle? At ano yung gagawin mo pag binigay sa iyo ng Lord yun? Yeah. Kasi, comparison is the devil's microscope to magnify what you don't have while blinding you to the power of what you do have. No? Kasi yung pagkukumpara, instead na mag-focus tayo sa meron tayo, doon tayo nagpo-focus sa mga wala. Amen. Tama ba? Bawa sa praise and worship, no? Si Marian, no? Merong golden voice. Lagi na lang si Marian ang nakakanta, bata. Tapos si Ate Jane, gustong kumanta ayaw namang i-assign ni pastor. Dahil ang boses ay alto. Kaya may soprano, may ano pa yung isa? May vibrato, no? Kaya ang kay Ate Jane ay alto. Alam niyo yung alto? Ha? Ala sa tono. Alto. No. Di ang hayaan lang natin hayaan lang si Ate Marian ang mag-alti, kumanta ng kumanta diyan. Dahil ako naman ay alto ang boses. Kaya yung instead na magamit kung meron kung ano yung binigay sa atin talent ng Lord. No? And we are speaking about the skills and talent. No? Alam niyo ang isang average na tao ay may 100 plus na skills and talents. No. Average, ano yun ha? No. Si Ate Johan daw ay 101 talent. Sobrang dami. No. Kaya tayo, gamitin natin yun. No? Hindi lang natin, kumbaga, huwag nating isipin lagi na magkumpara. No? Because the moment na tayo ay magkumpara, no? Mas na-amplify lang yung mga bagay na wala sa atin na hindi naman siya talaga necessary sa atin. No? Hindi siya kailangan o hindi siya important. No? Yung meron tayo, no? Na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. No? Salamat at tayo ay umaga pa lang, no? Dapat
ang ating response lagi, maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. No? Yun lagi dapat ang ating bukang bibig, paggising pa lang natin sa umaga, thank you Lord, for the breath of life, salamat sa oxygen, salamat sa kalakasan, sa restoration. Because all of these things, sometimes nalilimutan natin kasi very common na familiarity, hindi na natin ay pagpapasalamat sa Panginoon. No? Amen. So ito yung unang reason kung bakit nilubog, bilaon ng third servant yung bag of gold. Number 2, fear. Takot. No? Sa verse 25, I was afraid I would lose your money. So I hid it in the earth. Look, here is your money back. No? Ito yung number 2 na reason. Takot. No? Nanaig yung takot sa third servant at ano yung naging response niya? Tinago na lang niya sa lupa. No? Bakit ka mo? Because faith is not the absence of fear. Faith is the refusal to let fear hold the shovel. Right? So, doon natin makikita, na para maging safe yung pangatlong servant, since nanaig sa kanyang puso yung takot, binaon na lang niya yung bag of gold. And we do have this kind of attitude. No? Na pagka binigay sa atin ng Lord, and we are talking about dun sa hindi lang sa mga bagay, maging sa mga tao na in-entrust sa atin ng Panginoon. Because sabi dun sa scripture, we are accountable sa darating pagka tayo humarap sa Panginoon. Merong pagsusulit. Merong accounting na magaganap. At yung mga in-entrust sa atin ng Lord, kapag nanaig yung takot, mawawala. Hindi siya mag-multiply, hindi siya dadami. For example, in the ministry, ang Lord in-entrust sa akin itong church na ito, kayo, the body of Christ. Pero kung mananaig sa akin yung takot, ay, baka hindi naman ako pakinggan ng mga yun, baka hindi ako sundin ng mga yun, baka lahat ng mga fear, kung doon ako mag-i-stay, kung doon ako magpo-focus, siguro hindi tayo aabot ng 1 year dito sa church natin. Why? Because I am too focused doon sa mga fears. Pero, kung babalikan natin, doon sa unang dalawang servant, na nag-invest, nag-trade, pinalaki, pinultiply, yung binigay na bag of gold sa kanila, iba yung resulta. At yun yung prayer ko dito sa ating church. Na kung in-entrust kayo ng Lord sa akin,
No? Darating yung point, yung time, nakaharap ako sa kanya, "Oh, Christian, anong ginawa mo doon sa JA1 Earth?" Kasi may accounting eh. No? Nag-invest ka ba ng time sa kanila? Tinuruan mo ba sila? Disciple mo ba sila? No? At ganun din yung isa-isa tayong magsusulit sa Lord. No? At wag nating mamamalagi sa atin yung takot. Mahirap, sinasabi ko na, mahirap. No? At yun yung laging i-inject ng enemy sa atin, fear. No? We have, di ba, ang dami nating fear sa buhay. No? Pero lagi nating isipin, no, na kasama lagi natin ang Panginoon. He will never leave us nor forsake us. No? So sabi nga dito, faith is not the absence of fear. Faith is the refusal to let fear hold the shovel. No? Bitawan natin yung ang tawag doon? Pala. Shovel. Ano sa Tagalog? Pala. Kasi once nahawak natin yung pala na yun, no? Ang tendency, yung malaig yung takot, ikukukay ka lang. Kasi yun yung easiest route lagi. No? Yun yung laging kumbaga, hindi tayo pupunta doon hindi tayo lalabas doon sa bubble ng ating comfort zone. Laging gusto lang natin mag-stay. No? Ay, komportable na ako dito, okay na ako dito, pastor. Huwag mo na ako masama-sama dyan sa discipleship na yan, sa preaching schedule na yan. Okay na ako dito, happy na ako dito. No? But the moment we step out from our comfort zone, no, breakthroughs, miracles, signs, and wonders will happen. No? Doon natin mararanasan yung full grace and abundance ng ating Panginoon. Sabi dito, fear is the enemy of growth. No. Sinong gusto dito yung yumaman? Amen. Si Ayla lang ata. Ayaw nyo nga, gusto nyo namamalimusan. Again, sinong gusto dito yumaman? Amen. Ayan! Ayun ang ating declaration, di ba? No? Ang buhay, payaman ng payaman, pasigla ng pasigla. No? Wala namang, ewan ko, kung sinong may matinong kaisipan, no? Na magdideklara, gusto kong maging pulubi, gusto kong maging iyak ng iyak. Walang gayon, di ba? Laging gusto, masaya, yumaman. At yung gusto ng Lord sa atin, every good thing, no, comes from the Lord. No? At yung gusto sa atin ng Lord. No? Sino gusto dito ng, gusto makabili ng bahay at lupa dito sa Australia? Amen. Amen. Gusto natin lahat, di ba? Ayaw natin maging yung forever na lang nag-rent. No? Kasi, pag ibig sabihin na may landlord, di ba? Landlord nga may Lord over you. No? Tama, Kristiyano tayo, pero paano kung yung landlord ay hindi Kristiyano? No. Under control ka nung landlord na yon na pwede maka-apekto sa iyo paglakad sa Lord. May decision siya na pwedeng maka-apekto sa iyong paglakad sa Lord. No? Kaya ang gusto rin ng Lord sa atin, no? Pagpalain tayo ng Lord. Bigyan tayo ng
bahay at lupa dito sa Australia. No? So yung mga hindi nag-amen, yun, ang angel nagnunod diyan sa gilid. Kaya dapat alerto tayo dyan. Fear is the enemy of growth. No? Na instant nga, yung sabi ko kanina, hindi tayo dadami. No? Kahit tayo magdeklara ng ating declaration, no? Every start of our preaching, no? Kung laging mauunahan tayo ng takot, no? Hindi tayo dadami, hindi tayo lalago, no? And in our personal life, no? Instead na yung promises ng Lord ang ating panghawakan, pero mas nagiging focus tayo dun sa mga unknowns. Mas focus tayo dun sa mga takot. No? Hindi tayo lalago. Sabi dito, fear tells you to play it safe, to bury your life in the dirt and barely survive. But zero risk living results in zero kingdom growth. No? Kasi yung unang dalawa, 100% yung return eh. Grabe yung dalawa. Pero doon sa third servant, walang growth na nangyari. Kasi nga natakot siya. Naunahan siya ng takot. Ang pagkakilala niya, doon sa servant niya, is a harsh and hard man. Sabi sa 1 John 4:18, perfect love cast out fear. No? The third servant had terror instead of love, producing a dark, paralyzed life. No? Yun yung problema doon sa third servant. Yung kanyang view sa Lord, sa kanyang master, yun yung nag-trigger, no? Because of that fear, nilubog na lang niya yung binigay sa kanya, yung in-entrust sa kanya ng kanyang master. And because of that, sabi dito, your view of God is the ceiling of your prosperity. No? Kung naniniwala na tayo ang Lord, no, na ating source na lahat ng bagay dito sa mundo, na lahat ng meron tayo, no, sky's the limit. Pero kung ang view natin sa Lord, ay Lord, ay parang posible sa Lord na bigyan ako ng bahay at lupa. Parang ang view natin sa Lord ay parang hindi pagkakaluban ng physical building ang J.A. Perth dito sa dahil sobrang mamahal ng properties dito sa Perth. No? Saan ka dun sa dalawa? Panghahawakan mo yung promise ng Lord o dito sa mga takot na ini-inject ng kaaway? No? Yun ang tanong. Kaya ang magiging ceiling natin ng prosperity is kung ano yung ating pagkakilala sa Panginoon. No? Kung ang pagkakilala natin sa Panginoon ay siya yung gumawa ng buong universe. No? Maliit na bagay lang yan, yung bahay at lupa. No? Kung naniniwala lang tayo na ang Panginoon, no, ang siyang nagkaloob, no, ng pagpapala sa lahat in every Bible characters na nabasa natin, no, how much more na tayo, no, na kanyang mga anak, no. Kaya yung prosperity, no, ang topic natin for today, for this month, no, napaka-general, napakalawak. No? Pero kung atin lang talagang uunawain, no, na yung ating source ng prosperity na ito, no? Kasi ayaw kong maging, I don't like to sound like a prosperity preacher. No?
ang gusto kong maintindihan ninyo, yung giver, ano yung kanyang karakter. No? Kasi hindi question dito na kaya pa ng Lord na ibigay sa iyo yung blessing na iyon. No? Ang question dito, how faithful are you doon sa kaya niyang ibigay sa iyo? Kasi yun nga yung ating inaaral dito. Kaya doon tayo nag-focus sa third servant. No? Bakit yun ang naging reaction niya? Bakit niya binangon sa lupa? No? Kasi ayaw natin na itong tatlong bagay na ito. No? Yung comparison, yung fear, ang siyang mamalagi sa atin, ang siyang maging factor natin in our decision making. Amen? At ito yung pangatlo. Laziness. Ang scientific name niyan ay tamaritis. Okay? Tamad. Bakit kamo pastor? Bakit mo nasabing tamad yung third servant? 25:18. But he who had received one went and dug in the ground and hid his Lord's money. Now, ano yung ginawa ng unang dalawa? In-invest. Now, yung pangatlo, binaon. Totally different action. Now, pero kung ang binigay ng kanyang master ay buto ng mangga, tama itong third servant. Kaya, kung buto ng mangga, o kaya buto ng Indian, mango. No. Pero ang binigay sa kanilang tatlo ay bags of gold. No. Nalala ko nung bata ako. Bata pa naman tayo, no? Nung bata ako, yung mga coins natin, nilulubog ko sa dahil may paniniwala ako nung bata ako, nadadami yun. Ewan kung ganun din sa inyo. Pero ganun sa amin dati yung mga kabataan. Kaya yung gilid ng bahay namin, ang dami mga coins doon. Pagka hinukay mo, medyo, may mga buhang-buhangin na area. Na pagka after a year, uhukayin mo yun. Yung 5 peso pa rin. Awan. Siguro ito yung naging, ito yung naging reason ng third servant. But again, laziness. Ang naging factor din, the third factor kung bakit binaon, nilubog ng third servant yung binigay na entrust sa kanyang bag of gold. No? And meron siyang implication or meron siyang impact, not in our personal life or not in our generation. Yung next generation na apektuhan rin because of our laziness. No? And if we are talking about giving and prosperity, laziness, napaka-inefficient kasi ng laziness. Kaya yung pangatlong servant, siguro after niyang mabukay at ilubog yung bag of golds, ay natulog na lang. Inintay na lang yung kanyang master na bumalik. At nung bumalik, pinukay, binigay sa kanya. Tayo ba ay nakakaranas din ng ganitong kasakitan? Laziness. By the way, laziness is a sin.
Ganyan. No? Na may pinagawa sa atin na Lord, but we are not doing anything about it. No? And kaya naging iba yung response din ng master sa third servant because of his laziness. No? Kasi yung, sabi ito, a borrowed talent is a tragedy, a borrowed talent is a tombstone where a testimony should be. No? Sabi nyo ba, merong quote na, ang pinakamayaman daw na lugar sa buong mundo ay sa sementeryo. Bakit, Pastor? No? Because doon sa sementeryo, kasamang nalibing yung mga unfinished novel, yung mga unfinished invention, yung mga unfinished dreams. No? Na because of that laziness, no? Nagiging ano nga lang. No? Instead na pangarap lang, instead na maganap yung mga pangarap na yon, yung mga dreams na yon, nalulubog na lang kasama ng mga tao na iyon. No? Sayang kung nagawa lang sana iyon, no? Di sana nag-iba yung direction. No? Instead na ganito yung mangyari sa'yo, no? Na gusto na Lord, pagpalain ka ng lubos, but because of your laziness, no? At ano yung nangyari sa kanya? Anong kinuha sa kanya? Di ba, binigay niya yung, sinulit niya, yung 1 bag of gold. Binigay ito sa 10. No? Bakit ganoon naman, Pastor? Kung sino pa yung maraming doon mo pa binigay. Diga? Because of that laziness. No? Kaya huwag kayo magtataka na bakit yung nagpo-prosper. Ako nagtitil-til lang kasi kulang at kulang pa rin. No? Perhaps tingnan natin itong tatlong bagay na ito. Meron ba tayong comparison? Meron ba tayong mga takot? O talagang tamad lang tayo? Kaya hindi tayo nagpo-prosper. Hindi natin maranasan yung abundance ng Lord. No? At ito yung ating gagawin para maranasan natin yung full abundance, no, ng ating Panginoon. Number 1, recognize. Anong ating recognize? Acknowledge the immense fortune of bread, grace, and time already entrusted to you. No? Yung ating nare-receive na buhay araw-araw is, no? Sabi nga, every gising is a blessing. No? Ang daming mga tao nasa ospital, pero tayo nakakalakad, may palasa tayo, natitikman natin yung masarap na sopas. No? Ito, talagang pinopromote ko na yung sopas, ha? Talagang kailangan may ang talent pinakadiris. No? I-recognize natin yun. Ibig sabihin, i-acknowledge natin lagi na magpasalamat sa Panginoon. No? Na yung meron tayo, kasi sometimes hindi na natin napagpapasalamat sa Panginoon yun yung mga bagay na yun. Because of over-familiarity. No? And kailangan natin munang ma-recognize, no, na lahat ng meron tayo ay nagmula sa Panginoon. Number 2, unearth, reject the demonic lie of heart auditor
dig up your buried gifts from the hole of faith. No? So yung tatlong bagay na ating diniscuss, no? Ating iiwasan iyon. No? Iwasan natin mag-compare, iwasan natin yung mga takot, no? At iwasan natin yung katamaran. No? Number 3, next. Okay. Circulate, put your faith in motion, trade, give, love, and invest your life into community. No? Wag lang tayong dun sa ating bubble. No? Try to engage all our leaders, ako, as your pastors, no? Matuto tayong magpa-turo, no? Magpa-disciple, no? Kasi para din naman sa atin ito eh, no? Kasi hindi tayo lalago spiritually, no? I'm talking about discipleship, no? Kung hindi tayo magpapa-disciple sa ating mga, kung sino nasa ating, nasa leader natin, no? Pero the time na tayo ay magpaturo, no, magpa-mentor, no? Kahit ako, every Thursday at saka Saturday, meron akong ina-attenda na mentoring. Kasi gusto ko nga lumago ako, no? Kasi para rin ito sa akin, no? At yung mga natututunan ko, sineshare ko din sa inyo. Kasi gusto ko din kayong lumago. Gusto rin ko kayong sabay-sabay tayong lumago. Hindi lang ako yung lumalago dito. No? Lahat tayo, no? Gusto ko lahat tayo, sabay-sabay tayong lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. And number 4, enter joy. No? Ito na yung experience the divine delight of a Father who celebrates your faith and surrender. No? Pag ating acknowledge na lahat ng bagay dito sa mundo ay galing sa Panginoon, natuto tayo magpasalamat, no? Ating i-reject lahat ng tatlong bagay na yon, comparison, fear, and laziness. And also, natuto tayong magpa-disciple sa ating mga leaders, no? Ito na yung ating mga experience. Yung totoong joy, yun yung abundance, yun yung prosperity na galing talaga sa Panginoon. No? Kasi hindi nga, sabi ko nga lagi, hindi question kung kaya ba ng Lord. Kaya-kaya ng Lord. No? Nothing is so hard sa Panginoon. No? Lahat ng bagay kaya sa isang snap, kaya niyang ibigay ng Lord. At ang tanong, no? Can you handle it? At ang tanong, ano yung ginawa mo sa in-entrust sa'yo ng Lord? Sabi dito, the only thing worse than losing your talent is keeping it. No? Kasi zero return. It look. No? Yun nangyari dun sa third servant. Kaya, sabi nga dito, the only thing worse than losing your talent is keeping it. Pero darating yung point na tayo ay haharap sa Lord. No? At tayo ay magsusulit sa Kanya, magkakaroon ng accounting, face to face sa Lord. At wag naman sana, no, ng ating maging sagot ay katulad nung third servant. Wag naman sana na tayo walang return na ibibigay sa Kanya. No? Wag naman sana, no, because of that three things na ginawa nung third servant, yun yung maging answer natin sa Lord.
pag nagkaroon tayo ng pagsusulit sa Kanya. No? And for my conclusion, iiwan ko tong question na ito. Yung ating title sa araw na ito, what are you doing with what I gave you? No? Let's ponder, let's take a moment na ano ba yung binigay sa atin? Ano ba yung in-entrust sa atin ng Lord? At ano yung ginagawa ko doon sa mga bagay na iyon? Ito man ay bagay, ito man ay tao, no? Ito man ay kahit anong bagay, no? Ano ba yung ginagawa natin sa mga blessings na yun? Are we investing or we just digging a hole? No. And that's my prayer, no? Na ating i-invest. What I mean i-invest? No? Anything that will appreciate the value ng in-entrust sa atin ng Panginoon. Because I believe, no, the moment na tayo ay mag-invest, no, sa in-entrust sa atin ng Lord, no, you will receive the full abundance and prosperity na galing sa Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Yes, Heavenly Father, muli Panginoon, we learn, Panginoon Lord God, sa araw na ito, Panginoon Lord God, that true abundance, true prosperity, Panginoon Lord God, is not about what we have, Panginoon, but what we are doing sa meron kami, sa mga bagay, Panginoon, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin. Kaya right now, Panginoon, salamat for reminding us, Lord God, that everything, Panginoon, Lord God, comes from you. Every blessing, Panginoon, Lord God, na amin pong nare-receive sa araw-araw, Panginoon, Lord God, ay nagmula po sa inyo. Lord, it is our prayer, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, Lord God, ay ma-invest po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, ang mga blessing na ito, Panginoon, Lord God, na sa inyong nalalapit na pagbabalik, Panginoon. We are accountable for all these things, Panginoon, Lord God, for all these blessings, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, na lahat ng mga ito, lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na inyong binuhos sa amin, Panginoon, Lord God, ito po ay mag-multiply, Panginoon, Lord God, not just tenfold, but 100-folds. Naniniwala po kami, Panginoon Lord God, na walang imposible sa iyo, Panginoon. You're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Naniniwala kami, Panginoon Lord God, na kaya mo, Panginoon Lord God, and you have the ability, you have the power, Panginoon Lord God, to multiply these blessings, Panginoon. Lord, we extend this prayer, Panginoon, sa lahat po ng kapatid namin watching online, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, Lord God, na anuman, Panginoon, Lord God, ang pagpapala, Panginoon, Lord God, na iyong bubuhos, Panginoon, Lord God. Lord, we are so excited, Panginoon, Lord God, sa mga gagawin mo, Panginoon, Lord God. And Lord, we are living in overflow, Panginoon, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon God, that you are the living water, Panginoon God. That you will quench our thirst, Panginoon God. Yung mga kauhuan po namin, Panginoon God, na tanging kayo lang po, Panginoon God, ang siyang makapagbibigay, Panginoon God, ng satisfaction, Panginoon God, sa aming mga uhaw na puso, Panginoon. Kaya naman, sa araw nito, Panginoon, patuloy niyo po, Panginoon God, i-remind sa amin, Panginoon God, na yung mga tatlong bagay na ito na discuss namin, Panginoon God, ay amin po maibauna sa lupa, Panginoon God, at hindi na po namin, Panginoon God, maging action or maging part ng aming desisyon.
decision-making, Panginoon. At Lord, ma-enjoy po namin, Panginoon God, ang lahat, Panginoon God, ng pagpapala, Panginoon, na yung patuloy na binubuhos sa amin, Panginoon God. Lord, your goodness and your faithfulness abounds in us. Maraming salamat, Panginoon. We give you the highest praise, the highest honor and thanksgiving. This is our prayer in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen.